Stress the point. Sir, point of order. Point of order. Siya yung chairman, siya yung nag-point of order. Kanina mo sinasabi yung point of order mo. Mr. Chair, point of order. Eh, ikaw yung chairman. So, sinong magde-decide kung valid yung point of order mo? Eh, di ikaw din. Pahiya ka kasi. Please keep quiet. Please keep quiet. Isang matapang na naman mga kababayan na isang resource person ang hindi nakatiis dito sa kwentong barbero ni Senator Rapi Tulfo. Pinagsasampal ng resource person na ito ng mga data at ng mga facts. Pero sa halip tatanggapin ni Senator Rapi Tulfo itong mga ito, eh hindi po niya ginawa kasi napahiya po siya ng todo-todo. Sa halip, anong ginawa niya? Inatake po niya yung suot ng kanyang resource person. Umpisahan natin dito mga kababayan. Bakit hindi natin umpisahan muna sa mga lalaki, wag muna sa mga maliliit? Kasi like I said, bibihira tayo nakakarinig ng aksidente sa maliliit na sasakyan. Ang sinasabi ni Senator Rapi Tulfo dito ay unahin daw muna na pagtuunan ng pansin na inspeksyonin ang mga malalaking sasakyan, partikular na sa pagdinig na ito sa mga bus, mga kababayan, at mga bus operators. Bakit daw? Kadalasan talaga sa mga malalaki dahil like I said, again, for the second time, So kadalasan ang naaksidente daw ay mga malalaking sasakyan. itong mga may-ari ng mga kotse, iniingatan nila sa kanila dahil alam nila ang sakay dyan, sila at mga mahal nila sa buhay. At Paano naman yung mga Grab? Ha? Senator Rapi Tulfo. ginagamit nila yun para sa kanilang work. So they take good care So ginagamit din naman ng mga bus drivers yung mga bus, yung mga bus para sa kanilang work, hindi ba? of their cars. Tama po Whereas kayo. itong mga bus lines, itong mga units ng mga bus, hindi na maintain to kasi yung mga may-ari, naka-helicopter, naka-aeroplano pa yan, diba? May sarili pang yate yan, naka-BMW, they don't care. They don't care. So umpisa natin sa mga bus na tinatangkilik ng publiko. So eto ha, liwanagin lang natin. Yung inspection daw ay umpisahan sa mga bus. Saka na yung mga kotse, yung mga maliliit. Kasi daw, itong mga bus na ito ay sila yung kadalasan na nagkukos ng aksidente o sila yung kadalasang naaaksidente. Ngayon, puntahan natin itong resource person na ito at panoorin mga kababayan kung paano niya sinunog itong si Senator Rapi Tulfo at kung paano ang naging reaksyon naman ni Senator Rapi Tulfo. For us, from Alt Mobility PH po, we're a transport reform organization. And based on the discussions on transport safety, we think, we want to point out yung report po ng MMDA. Yung MMDA Metro Manila Accident Recording and Analysis System. So eto, meron siyang data, mga kababayan, ng mga aksidente na nagaganap sa ating mga lansangan. Sa base po sa report nila from 27 to 22 types of motor vehicles involved in accidents. Ang pinakamataas po, top 1, motor vehicle accidents in Metro Manila is because of cars. Ayun, basag si Senator Rapi Tulfo. Sinampal siya ng data mula sa MMDA, mga kababayan, na ang top daw na mga cause o mga naaaksidente sa lansangan ay mga cars. Hindi yung mga malalaking sasakyan na sinasabi ni Senator Rapi Tulfo na sila ang kadalasang naaaksidente o nagkukos ng aksidente. Tuloy! At yung datos po nun ay 531,474 from 2017 to 2022. Kompleto siya sa datos, mga kababayan. Hindi ito kwentong barbero gaya ni Rapi Tulfo. Kung ikukumpara po natin yun sa mga bus, sa PUV, PUJ, bus po, 40,020. Imagine, yung isa kanina, kalahating milyon, sa mga maliliit sa mga cars, ito, nasa 40K lang. Grabe. Tapos sasabihin mo, Senator Rapi Tulfo, na yung mga malalaking sasakyan, yung mga bus, yung mga jeep, yung mga truck, sila yung madalas na nagkukos ng aksidente?
napakalayo po nung numero ng aksidente. We agree that of course like very important po yung maintenance, ensuring that our public vehicles are well maintained, are functioning, but also our drivers, staff, importante din po yun. But ito nga po, datos na po, report na po galing po sa MMDA na nagsasabi na cars are top contributors in terms of vehicular accidents. Oh, sabog, basag, basag si Cho Paeng, basag si Cho Paeng. And I think I echo yung sinasabi po ni Sir Rob na kailangan din po talaga ng, I guess like stricter or parang more focus on private vehicles. And just to share po, no? Yeah, I agree with you. If Oh, ayan na. I can cut you off, sir. Yes, sir. Yeah, I agree. Yung private Oh, you agree? You agree? Pero kanina lang sinasabi mo na mas madalas na nakaka-aksidente o naa-aksidente yung mga malalakyan katulad ng mga bus. Binigyan ka ng data. Binigyan ka ng figure. Ngayon, you agree? Pero, vehicles, we should also be concerned doon sa maintenance ng sasakyan. Pero nasabi ka kanina, mostly itong mga private vehicles owners ay concerned sila sa safety nila. ang sinasabi mo kanina ay mas madalas na nakakadisgrasya yung mga malalaking sasakyan. Nakalimutan mo? Ng kanilang pamilya kasi ang sumasakay sa kotse nila, yung pamilya nila. Although kapag halimbawa, let's compare one-on-one. O, eto na. Eto na yung comparison niya. Eto na yung comparison niyang katarantaduhan. Na-aksidente yung isang kotse, ilan lang sakay niyan. Na-aksidente yung isang bus, dosenang sakay niyan. Ang pinag-uusapan dito, yung bilang ng aksidente, Senator Rapi Tulfo. Just imagine this, ha? Grabe naman itong Senator Rapi. Yun eh. So, kung halimbawa may ma-aksidenteng 10 kotse, O, 10 kotse. Sabihin na lang natin, tiga-apat ang laman. O, 40 yon. O, isang bus lang yan. isang bus lang yan. Eh, yung mga damage to property kaya, Senator Rapi Tulfo. Eh, di mas marami yung 10 aksidente kaysa sa isang aksidente. Hindi. Sabihin natin, patay lahat. Yung isang bus, magkano capacity niyan? 40 din. O yung 10 sasakyan, 40 din. E di 40 kotse. Ang nasira, yun isang bus lang. Ano ba yun? Ang katumbas niyan, o kahit na 20 kotse pa, ilan ang pasahero niyan? 20. Isang bus lang ma-aksidente niyan. 20 passengers, easily masusugatan. Oo. Anong comparison niyan, Senator Rabbit? Wala na. Eh, yung utak niya tuliro na siya dito. Let's talk about people's lives. Yes. Let's talk about people's life. Bakit? Patay ba yung mga sumasakay sa kotse? Ha? Patay ba sila, mga Senator Rapi Tulfo? Ang sinabi niya dito, 250,000 ho, mahigit. Ang naaaksidenteng mga cars. Samantalang, sa mga bus lang, 40,000 lang. Let's not talk about yung unit. I think it's still Bakit hindi yung unit? Eh, yung unit ang ini-inspect. Diba? the fact still remains that a big contributor, top Sure. contributor, Well, The fact still remains. Hindi mo yan mababago. Na ang top contributors ay mga cars. Hindi yung sinasabi mo na mga vehicles. may be true. our cars. Anong that may be true? That may be true pa rin daw. Eh, data nga ng MMDA yung sinasabi niya sa'yo, Senator Rapi naman. And I True. think yun nga, base po sa reporting May be true kasi mas marami ang kotse Oh. kaysa sa public vehicles. shouldn't this be a top safety issue, diba? And ito po yung pinag-uusapan ho natin. Ito lang po. Pero lahat po tayo sir, dito- Oh, wala na. Cut na, cut. Ang ganda na sinasabi nitong resource person pero ayaw niyang pakinggan kasi napahiya na siya. sir, I'm not debating with you. Yeah, I sa just mga want to cars. stress Wait, the point. Sir, point of order. Point of order. Siya yung chairman. Siya yung nag-point of order. Kanina mo sinasabi yung point of order mo. Mr. Chair, point of order. Eh, ikaw yung chairman. So, sinong magde-decide kung valid yung point of order mo? Eh, di ikaw din. Pahiya ka kasi. Please keep quiet. Please keep quiet.
Keep quiet ka na kasi nasupalpal eh, napahiya. Pahiyang-pahiya. Pinagsasampal mo ba naman kasi ng data? Ikaw naman. Kasi I'm concerned really about sa public vehicles because ito mga sasakay sa public vehicles, mahirap natin kababayan to. Teka lang, teka lang. Ngayon, ang mga may kotse, hindi na lahat yan mayayaman. Pwede na rin katulad namin ang magkakotse, Senator Ravi Tulfo. 50,000, 70,000, 80,000, pwede ka nang makabili. Yung ordinaryong mamamayan, pwede na yan makabili. Pwede ngang financing na yan. Hindi na pang mayayaman ang kotse lang ngayon. Karamihan sa kanila mga pobre, masa. Ayan na naman. Ginamit na naman ang mga pobre masa. Bakit hindi ba masa yung gumagamit ng kotse na nadedisgrasya na may 500,000 na nadedisgrasya compare sa 40,000 na mga malalaking sasakyan? Walang pambayad kapag sila na aksidente, nasugatan. Whereas itong mga may-ari sa sasakyan, may mga insurance, may mga trabaho. Ang layo na. Bilang ng aksidente pinag-uusapan, ang layo na. To magagandang trabaho. They can take care of themselves if they get into an accident. Of course, Wala na. aksidente pa rin yata. Wala na. Pahiya ka na. Wala na. Ano pa rin sila? Consider sila as commuters pa rin. Pinag-usapan po dito yung masa. Wala nang masagot. Muna. Saka na po yun. Of course, later on, we'll deal with that. Kaya pala ang forma niyo, sir. Formang mayaman. Kayong dalawang Mr. Yung forma na daw niya, formang mayaman. Yung suot mo, mas formang mayaman ka eh. Tignan mo, magkano yung suot mo, Sir Kapi? Yung nasa likod mo, sigaret o naka-Amerikana. Formang mayaman, oh. Yung damit ang tinira mo. Wala ka nga sa issue. Wala na. Nawala na talaga. C. Ang Hindi nga, sir. gusto So, lang- sir, ito lang po, kasi ang lumalapit po sa akin, sir, puro may... sorry, sir. Pagsalita niyo muna ako, sir, okay? Kabila yan po. Ako pong chairman dito. Ako po may control sa mikropono, okay? Ninyo. Lahat po ng lumalapit sa akin sa Layo na. Tatagin na naman. programa ko, mga pasahero, mga pedestrians, na mga mahirap. May hirap. Wala. Yung buko na to. Wala pong lumalapit sa akin mga katulad ninyo. Although, tutulungan ko kayo pag lumapit kayo. Ganyan yung mata mo. Because you can take care of yourselves. You have the means, the resources, Layo na, sarabi. lawyers to take care of your problems. How about these poor Layo people na. na mas nakararami? Sa aksidente lang tayo kanina. Napunta na dyan sa mga abogado. Yun po yung point ko dito, sir. Although, of course, asikasuhin ko rin kayo dahil kasama po kayo doon sa dapat Kaya po, maging part ng concerns. Okay? Yeah, ang Mr. point Camara. po namin- Mr. Camara. Wala na. Iba na yung tinawag. Tuwakbo na. ang point po namin, Sir, Mr. Camara. Wala. Tumakbo na. Pumunta na sa iba. Kayo Okay. muna. So, thank you so much, Senator, for this, Wala na. Iba na. Tumalon. Tumakbo. Tumakbo sa issue. Pinagsasampal siya. Binalibag siya ng mga data. Tapos, ang namit niya, mga pobre at mga mahihirap na naman. Ano bang klaseng senador ito? Yung research person na merong data na napakaganda yung sinasabi. Na sinasabi niya, teka lang ho, ang top po ng mga vehicular accidents po ay itinala ng MMDA at po siya 500,000 po maigit eh. Ang bus ho, 40,000 lang eh. Sana hindi kaya mas magiging priority natin yung mas maraming naaaksidente kaysa sa kakaunti ang naaaksidente.
Ano ba to, si Rafi?